Hello mga kabakyard, welcome back again to my channel. So, kumusta po kayo mga kabakyard? Kumusta ang mga alaga nyo? So, sa araw na ito mga kabakyard, habang nagpapatuka ako sa aking mga alagang ibon, mayroon ako napansin na dalawang parakeet budgerigar na Prellback Hago na mayroon po silang na-disalign na tuka at saka matataas na. So, dahil siguro to sa katandaan nila mga kabakyard, kaya ganun ang nangyayari. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-trim ng tuka ng parakeets para makakain sila ng maayos para hindi na sila mahirapan. So, wag na natin patagalin mga kabakyard. Samahan nyo ako. Puntahan ko ang aking flying cage para makita nyo kung anong ibon ang ititrim ko na tuka. So ngayon mga kabakyard, ibabahagi ko sa inyo kung ano ba mga gamit na kailangan natin pag once mag-trim tayo ng tuka sa ating mga ibon na matatanda na o di kaya yung mga na-disalign na tuka sa ating mga parakeets budgerigar. So una mga kabakyard, kailangan natin gumamit ng nail cutter. So ito yung gagamitin ko ngayon mga kabakyard sa pang-trim sa kanilang tuka. So dagdag tips ko lang sa inyo mga kabakyard, pag once mag-trim kayo ng tuka sa inyong mga alagang ibon, is dapat dahan-dahan lang at huwag masyadong ramihan ang pag-trim. At itansya lang natin mga kabakyard para hindi sila masugatan o hindi dumugo ang kanilang tuka. At saka dagdag tips ko din sa inyo mga kabakyard, dahil ang isang ibon ko na to is mayroon siyang bulutong sa paa. So ang gamot na ginagamit ko sa ganitong klase ng ibon na mayroon siyang karamdaman na mga bulutong o yung tinatawag na scaly mites sa ating mga alagang ibon. So nangyayari po ito pag once matanda na ang ating ibon o di kaya pag once may bakterya sa kanilang dapuan na nakuha nila. So pag once mayroon tayong ganitong ibon mga kabakyard, huwag nating hayaan na palalain. Kasi pag once may ibon tayo na nagkakaroon ng ganitong bakterya, maaari po itong makahawa sa kanyang mga kasama. So ito po ang cause na maraming magka-scaly mites sa inyong mga alagang ibon. So pag once may napansin kayong isang ibon na may ganitong karamdaman, is dapat gamutin nyo na para hindi ma-spread ang virus sa inyong mga ibonan. So madali lang naman ang paggamot dito mga kabakyard. So ang ginagamit kong panggamot dito is yung petroleum jelly. So ipahid nyo lang ito mga kabakyard kung saan may bulutong ang inyong alagang ibon o may scaly mite siya. So 3 times a day kayo magpapahid ng ganito, and then i-stop nyo lang pag once nakita nyo na magaling na ang inyong alagang ibon na nagkakaroon ng bulutong. So ganito po nangyari mga kabakyard sa tuka ng aking ibon. So na-disalign po sila. So ngayon titrim ko ito. At saka itong yellow face ko is napakatanda na talaga niya, kaya ganito yung nangyari sa kanyang tuka. At saka ito namang spangle is nasa 4 months old pa lang siya, kaso nga disalign to, kaya titrim ko na para gumanda o makakain siya ng maayos. So inuna ko nga pala mga kabakyard ang aking yellow face na incomplete Hagoromo para maayos na ang kanyang tuka. So gumamit nga pala ako dito mga kabakyard ng nail cutter sa pag-trim sa tuka ng aking ibon. So ingat po pag once gumagamit tayo ng nail cutter, huwag nyong masyadong idiin ang pag-trim sa tuka ng ating ibon para hindi ito masugatan. Para pag once ibinalik nyo na sila doon sa inyong flying cage, is hindi sila maapektuhan ng kanilang pagkain sa mga seeds o mga gulay na ibinibigay nyo sa kanila. So ayan, ginandahan ko lang yung gilid dahil nga masyadong marami talaga yung mga na-disalign niya na tuka, kaya kailangan kong dahan-dahanin para hindi masyadong madiin ang pagka-trim ko nito. So gustong gusto naman ng aking alagang ibon dahil alam niya siguro na
gumanda ang kanyang pakiramdam pag once natapos to. So ayan mga ka-backyard, tapos ko nang na-trim ang kanyang tuka, and then proceed na tayo sa kanyang scaly mites na nandito sa kanyang mga paa. So nilagyan ko po ng petroleum jelly, so dahan-dahan na po paglagay para ma-spread natin yung petroleum sa part na mayroong bulutong o yung scaly mites sa ating alagang ibon. So pag once hindi natin agapan agad ang scaly mites, so hahantong po ito sa kamatayan ng ating ibon dahil nga may spread ito sa lahat ng kanyang parte ng katawan. So mas mabuti mga ka-backyard pag hindi pa masyadong marami, pag napansin niyo yung alagang ibon na mayroon siyang ganitong klaseng sakit, so agapan nyo na. Lagyan nyo lang ng petroleum jelly 3 times a day. So mga 3 araw, 4 na araw, mawala na yan. Back to normal na yung alaga ng ibon. So isinama ko na din mga ka-backyard ang sa may pisngi area and then sa may mata. Kasi mayroon din ako napansin na mayroong mga maliliit na bulutong na tumutubo. So nilagyan ko na din para mawala. Ganito kasi pag once matanda na yung alaga nating ibon, marami na siyang iniindang karamdaman. So sa akin, ito po yung pinakauna kong ibon dito sa aking ibunan. Kaya inagapan ko agad siya dahil good breeder ko ito. At saka marami na din itong na-produce sa akin ng mga painakay. Kaya ganito ko kamahal ang ibon ko na to. So ngayon mga ka-backyard, tapos ko nang na-trim ang tuka and then nalagyan ng petroleum jelly ang aking yellow face na incomplete hago. So ngayon proceed naman tayo sa aking next na ibon, itong Spangle Prellback hago ko na Parakeet Budgerigar. So hindi naman masyadong malaki mga ka-backyard ang dapat i-trim dito. Dahil nasa gilid lang naman yung na-disalign niya na tuka mga ka-backyard, kaya madali lang ito. Pwede ko na din siyang ibalik doon sa kanyang flying cage para makasama niya ang aking mga ibang ibon. Dahil ang aking yellow face na incomplete hago, is hindi ko siya ilalagay doon sa aking mga ibon na nasa flying cage dahil nga mayroon siyang bulutong, so maaaring umi-spread ang virus na nandun sa kanyang paa. So para maiwasan natin ang mga ganong pangyayari pag once may nakita kayo sa inyong alagang ibon na mayroon siyang ganong karamdaman, so kunin nyo na, lagyan nyo ng petroleum jelly at saka wag nyong isama sa mga marami nyong ibon. So finally mga ka-backyard, tapos ko nang na-trim ang tuka sa aking Prellback hago na Spangle. So ngayon, ibabalik ko na sila doon sa kanilang area para makalipad na sila. So yan mga ka-backyard, nandito na ako sa area sa aking flying cage sa mga Parakeet Budgerigar ko na ibon. So ang kukunin ko dito is yung Spangle ko. Dahil nga nag-trim lang ako sa kanya ng kanyang tuka at saka pwede ko na siyang ibalik dito ulit sa aking flying cage para makalipad-lipad. So ayan, nilagay ko na siya sa loob mga ka-backyard. So ayan, bumalik na agad siya sa kanyang dating kulungan. So ito po yung mga kasama niya, ang aking mga English Budgie. So ito namang yellow face ko mga ka-backyard na incomplete hago. So dito ko siya ilalagay sa aking vacant na kulungan dahil nga lalagyan ko pa ito ng petroleum jelly para mawala ang kanyang mga bulutong sa paa, para hindi ito may-spread at hindi siya makahawa sa mga ibon ko na walang ganitong klaseng sakit. So maganda naman ang kanyang pwesto. So may nest box na ito dahil nga ang plan ko dito is paglagyan ko ng breeder. Kaso lang habang tumitingin ako sa aking alagang ibon is napansin ko agad siya. Kaya dito ko muna siya inilagay. So dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga ilalabas kong videos patungkol sa aking mga alagang ibon. So update ko na lang kayo mga ka-backyard kung ano na mangyayari sa aking yellow face na 6 years old na pinakaunang ibon ko na inalagaan dito sa aking munting ibunan. Dahil nga nagpapagaling pa siya at continue pa ako sa pagbibigay ng petroleum jelly para mawala ang kanyang mga bulutong sa paa.